Mga ka-viewers, ito po yung part 2 ng tube blouse na ginawa natin. Nauna po yung pattern. Ito po ay pinatong ko na sa fusible na pilon. Yan po. Dito ko na po ibinakat yung ating pattern dahil ididikit naman po ito o ipaplansya dito sa tela. Ito po yan, naka-open po yan. Ginawa ko. Tapos, pagdating po sa tela ay i-fold po natin to sa pagtabas natin. Folded po itong ating tela. Ganyan po. Dito natin tatabasin yan dito sa fold na tela. Tapos ito po yung side front. Ito yung side back. Tsaka yung center back. Sa center back po ay naglagay po ako ng allowance na 1 inch para po sa zipper ay itutupi po kasi natin to, kailangan niya ng 1 inch na allowance. Gayun din po, meron din po tayong gagamitin dito na jacket zipper. Kaya po jacket zipper para po na-open siya pag isusuot po ninyo. Gayun din po, ito pong gagamitin nating bone ay Ridgeline. Ang gagamitin po natin na bone sa ating tube blouse. Pagkatapos po, maglalagay din po tayo ng lining. Gina po yung lining natin. Ito po cotton po itong fabric. Binakat ko na rin po dito yung pattern natin. Tapos, paplansyahin ko po muna at papakita ko po yung iba pa po nating tatabasin. Ito po, natapos ko ng lagyan ng fusible na pilon. Tapos po, gumawa na rin ako ng bias. Sa pagkat po ng bias ay ka-triangle lang po natin yung ating fabric. Parang ganito po. Kung square yung ating fabric ay ika-triangle natin siya. Tapos, ito po yung pinaka-bias. Ganyan po yung pag-cut natin ng bias. Gumawa po ako nito para po sa... Dito po natin ilalagay yung ating bone. Diyan po sa loob niya, itatahi po natin. Binakat ko na po. Kung ano po lapad nitong bone na gagamitin natin ay yun din po ang sukat. At yung haba nito ay ganun din po dito sa ating bias. Nalagyan ko na rin po itong pinaka-lining natin ng malambot lang po na fusible na pilon. Zipper po muna ang una natin ikakabit. Mutahiin ko po muna dito. Ito po, ikakabit muna natin dito. Tatahiin muna dito, tsaka itatop stitch para matibay po. Pagkatapos ay ikabit naman natin itong kalahati ng zipper. Ito naman natin siya tatahiin. Tahiin muna natin ang kapiraso dito. Ganyan. Tapos, saka po natin tatahian dito po sa ibabaw. Cover lang natin to. Itong tahi po natin na to ay tatakpan natin. Tapos, saka natin tatahiin po dito uli. Gagamit muna po tayo ng
Magpapalit muna po ako ng pata o pressure foot. Gagamit muna tayo ng zipper foot. Kami po, inuuna muna namin ikabit yung zipper. Ito po ay sa sarili lamang po namin pamamaraan yun. Dahil pwede naman pong paghiwalayin yung zipper. Pagkatapos po ay saka namin ipipin itong side ng back. Ang gagawin ko po ay tulad po nung sa Bolero na Filipiniana ay ipipin ko muna po ito pagtatapatin. Yan pong mark natin sa allowance. Saka po tatahiin. Tsagain lang muna natin sa paglalagay ng pin. Dahil para sa mga beginners ay mas mainam na nilalagyan natin ng pin yung ating tinatahi para iwas po tayo sa mga repair at pagtatastas. Ngayon, natahi na po natin tong front ng ating tube blouse. Yung side naman po ang ikakabit natin. Ipipin ko rin po ito ulit, kaya nakita nyo yung unang ginawa natin ay yung pagkabit ng zipper. Ay para hindi po tayo mahirapan mamaya kapag kasi kinabit natin ito kagad, binuo natin, mahirap na po magkabit ng zipper. Ngayon, ipipin ko po uli itong side ng ating tube blouse, gayon din yung kabila, at gayon din po yung lining. Pagkatapos po ay ipipress natin lahat ng tahi natin na pinagdugtungan. Paplansyahin po muna. Pagkatapos po ay doon tayo magkakabit ng bias para po sa ating bone. Dito, itatahi ko na po itong ginawa natin bias. Bali, ganito lang po ito dito sa side. Sa side po natin ikakabit. Ididikit po natin dito. Tatahiin. Ito po kasing ginagawa ko ay yung hindi nakikita yung tahi dito sa paglalagay ng bone. Pero kung gusto po ninyo ay yung ganitong style, yun dito po kay tatahi, tapos pinapasok po yung bone dito. Ito po ay yung bone stick. Ito po ay ganito ang gagawin naman natin. Tatahiin ko lang po lahat ito. Gagawa po ako ng isa para makita po ninyo. Nakaganyan po yung ating tahi. Naka-open, tapos patong po natin itong bias sa gitna. Tapos tatahiin dito, tapos yung kabila naman ay dito.
Suot muna natin yung bone stick natin para makita po ninyo. Bali ito po yung bone natin ay hindi natin palalagpasin dito o ipapantay. Kung hindi, mag-uusog po tayo rito ng 1/4 para po sa pagtahi at saka sa pag-top stitch po dun sa lining. Kaya uusog po natin ng ganyan yung ating bone. Tapos ganon din po dito sa dulo. Hindi po yung saktong putol, kundi iusog din po natin ng 1/4. Alisin ko po muna uli lahat to dahil lalagyan ko po muna ito pong side ay hindi ko na po lalagyan ng bone. Dito lang po sa bali 4 po dito sa center back at saka sa center front po dito sa side ng center front tsaka sa side ng center back po lalagyan ng bone. Alisin ko po muna. Tapos yung pagputol po ay nasabi ko na mag-uusog po kayo ng 1/4 dito pataas para po sa pagtahi. Tatapusin ko po muna ito. Tapos papakita ko po sa inyo ulit. Mamaya na po natin lalagyan lahat ng bones. Ikakabit po muna natin tong lining. Dito po, open nyo lang yung zipper. Pagkatapos po ay itapat lang po ninyo yung center front dito sa pinaka-fabric natin. So, ito po yung lining. Bali, ipipin ko lang po muna to, tapos papakita ko na sa inyo yung pagtahi at saka yung pag-top stitch po. Ito po yung kainaman ng pinipin po natin. Nagiging tapat-tapat po sila, yung ating mga tahi, dito sa side ng center back, dito sa side po ng front and back. Gayon din po dito sa lahat ng tahi. Tapos dito po sa pinakadulo ng zipper ay fold po natin mamaya ito ng tahi dito. Para pagbaliktad natin ay maayos po yung ating fold ng zipper dito sa likuran. Yan po. Tapos dito rin ay ipo-fold natin. Nagkamali lang po ako dito ng drop o yung bakat ng pattern, yung pag-drawing po. Dahil nakagawa na pala ako ng isa, kaya ayan, binago ko po. Ganon din ang gagawin natin. Ipo-fold din po natin dito. Lagyan po muna natin dito ng slash para sa pagtahi natin ng top stitch ay naayos po yung ating forma ng ating
ibabaw. Slash lang po natin para mamaya ay pag binaliktad natin, tinahi natin sa lining ay maganda po yung ibabaw ng tube blouse natin. Hindi po nagkakaroon ng kulo-kulubot o yung paghatak po. Tatahi lang po natin dito sa lining ng 1/16 hanggang sa dulo po yun. Natapos na po natin i-top stitch to. Ngayon, isa-isa na natin lalagyan po ito ng bone. Yung iba po, ay naglalagay din po sila dito sa ibabaw para po hakab na hakab bago po ito i-top stitch ay naglalagay po sila rito. Dito po sa fabric, dyan po. Tinatahi po yan para po hakab na hakab sa kanila yung tube blouse. Nasa sa inyo po yon kung gusto po ninyong lagyan po to ng Ridgeline dito sa ibabaw. Dito po, kung nais po ninyo lagyan, ay maaari naman po. Itong ginagawa ko po ay hindi ko na po nilagyan, pinapakita ko lang po sa inyo yung pagtahi po ng tube blouse. Pagpuputol, isusuot ko lang po ito. Tapos, ay puputulin ko ng hanggang 1/4 po dito. Sa paglalagay nga po pala ng bone, mapapansin nyo, nakaikot po ito, ay yung forma po ng bust natin ay pa ganon, pa kurba po. Ganon din po nyo ilalagay yung bone po ninyo. I-shape din po ninyo o ihuhulma doon para po hindi mahirap i-shape po doon sa ating bust. Lagay po natin hanggang dulo. Ngayon, pag nasa dulo na ay ayusin natin dito sa ibabaw. Ayusin po natin na pag binaligtad natin yung ating blouse ay nasa dulo po siya. Gayon din po, dito naman pag naikabit na ay lagyan po natin ng lock dito sa dulo. Talagyan lang po natin ng tahi. Ganyan. Para hindi po bumababa yung ating bone. Kasi nga po ay nakausog po ito ng 1/4 inch. Para po hindi nawawala sa forma o hindi po bumababa yung ating bone sa ibabaw. Ganun po yung gawin natin sa lahat. Pagkatapos po ay i-close na natin yung ating lining. Parang sinisecure lang natin yung pwesto ng ating nilagay po na bone. Yan. Sa pamamagitan po nito ay nakaporma po yung bone natin at hindi nauusog po dito sa ilalim.
Naalala ko, hindi ko pa pala nailagay po itong hanger loops natin. Pwede rin po kayong gumawa ng sa tela lang na bias na binaligtad. Pwede rin po yun. Ngayon, isisingit lang po natin dito. Ito pong sukat nito ay 2.5 inches. Ito po ay 14 inches ang sukat nito na nakafold. Nagtastas na po ako dito ng kaunti. Pasok lang natin dito sa loob. Tatahiin ko po yan, pati rin po dun sa kabila. Pagkatapos po ay ipipin ko na po itong laylayan ng ating tube blouse. I-sentro lang po ninyo dun sa mga tahi natin. Hanggang dito po sa dulo. Hanggang dun po sa kabila po. Tatahiin lang po, tapos babaliktarin na. Binaligtad ko na po. Ngayon, nilagyan ko po ito ng pin. Itong sa zipper natin. Ito po ay lililipin na lang sa kamay. Tapos po, gayon din sa kabila ng zipper natin. Pagkatapos po, ang gagamitin po natin na kawit ay yung sa palda po na kawit. Para po matibay. Hindi po makakalas o hindi po agad-agad basta matatanggal yung pagkakawit sa likod po ng ating tube blouse. Gayon din po, dito ay pwede po ninyo itong itak sa kamay. Yung tak po yung tatahiin o sa makina. Pero kami po sa makina na lang para mas matibay po. Bali ganito lang po yun. Doon sa mismong tahi, doon sa ating gilid, ay tinak ko po o tinahi ko po rito para hindi po magalaw yung ating tube blouse. Pwede rin po ninyong lagyan dito at doon din po sa kabilang gilid. Lalagyan ko po muna to ng kawit, pagkatapos ay lalagay na natin sa manikin po. Natapos na po nating tahiin itong ating tube blouse. Ito po yung labas at ito po yung loob. Nalinis po. Ngayon, isusukat ko po sa manikin para po makita po ninyo. Ito na po, natapos na natin ang ating tube blouse at isinuot ko po sa manikin para makita po ninyo ang kabuuan na yari niya. Sana po ay patuloy po kayong sumuporta at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe ay mag-subscribe na rin po kayo para patuloy po ninyo masubaybayan ang mga gagawin pa naming tutorial video po. Maraming salamat po.